Ano ba talaga ang tunay na kayamanan ng mundo? At ano ba talaga ang tunay na regalo? At tanungin ko si brother kasi nararamdaman ko yung puso niya. Kinabahan ka na katingin na kasaya. Ano bro ang sukatan ng tunay na pagpapala sa iyo? Ano po, yung mga natatanggap ko prayer request. Mga panalangin, yung mga panalangin. Si Mami Joy, anong sukatan ng pagpapala mo? Yung mga unexpected blessing na dumarating kahit hindi mo inaasahan. Amen. Praise God. Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Ito po talaga ay mga tunay na pagpapala. Ito po talaga ay mga regalo sa Panginoon. Pero, alam niyo po yung pinaka-magandang pagpapala is ang pagpapala ng kaligtasan. Amen. Gusto kagaya po na napag-usapan natin kanina, under attack po ang Israel ngayon. Bakit po napakahalagang sabihin ito sa inyo? Kasi po, napakalaki po ng hinalaman ng ating future sa nangyayari. Kapag po sila ay nagpatuloy, ngayon po, hanggang bukas, this will culminate into full-blown war, World War III. Alam niyo po, marami akong pasyenteng nakaranas ng World War II at hindi po makanais-nais ang senaryo. Tingnan niyo po ito ha. They have said, "Come and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be remembered no more." Tuluyan po nilang buburahin sa mapa ang Israel. Yan po ang plano. Amen? So yan ang plano. Pero, ang Diyos ng Israel, the Lion of the tribe of Judah, is with Israel. Ang Diyos na makapangyarihan ay hindi natutulog. And He is with His people. Sasamahan ng Diyos ang bayan ng Israel. In Revelation 5:5, "Do not weep, behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed." Siya ang magbubukas ng scroll once na nagtagumpay na ang bayan ng Israel. Hallelujah. Hindi natutulog ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari. Alam niyo po, anuman ang sabihin ng kalaban ng Israel, hindi nila alam kung gaano kapangyarihan ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Diyos. Ito po mga kapatid ay nangyayari right now. Madalas pong sinasabi, malapit na bumalik ang Panginoon. Brothers and sisters, segundo na lang ang binibilang natin. Once na nag-retaliate ang Israel, dadamay na ang United States, dadamay ang Russia, dadamay ang Iran, and it will be devastating sa lahat ng mga taong walang Panginoong Yesus sa buhay nila. And this is the greatest blessing of all. In Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Ano man ang mangyari sa mundo, saan man abutin ang gera na ito, wala tayong dapat ikatakot mga kapatid ko. We have the gift of salvation kay Yeshua. Si Jesus ang susi sa ating kapayapaan. Si Jesus lamang ang susi sa kapanatagan na meron tayo. Dapat ka bang matakot na nagtigera sila? Hindi, of course not. Because you have Jesus Christ in your life. Kung yun po ang nasabihin ng mga tao, nakakatakot. Hindi. Nasa akin ang Panginoong Yesus, wala akong kinakatakutan. Amen. Ang tanong, ano ba ang gagawin natin sa regalo? Kapag binigyan ka ng regalo, anong sasabihin mo? Thank you po. Thank you po. No, salamat. Sabihin mo ba na regalo? Ay, hindi, nakakahiya naman. Huwag na. Ay, sige, sa'yo na lang yan. Hindi, nahiya talaga ako eh. Diba, ang gagawin mo sa regalo is tatanggapin mo. Anong sabi ng Panginoon? But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. Kapag tinanggap mo, kapatid, ang Panginoong Jesus sa buhay mo, right now,
There is eternal life. There is salvation. Hindi natatapos ang buhay sa mundo. Baka iniisip ninyo na pag na-dead ako sa ground na lang ako, hindi totoo yun. There is life after death. Kung ang buhay po natin ay mula doon hanggang doon, doon po sa tuldok lang, yun lang ang buhay natin. Pero yung eternity, hindi mo masusukat kung saan. Yun lang ang pinakahawakan natin, yung tuldok. Wag! Hindi tuldok ang magdedetermine, hindi yan ang mahalaga, yung eternal life mo. But, yung tuldok na yun ang magdedetermine kung saan ka pupunta pa ng araw. Yung tuldok na yun, yung buhay natin ngayon, na tuldok o alabok lang, yan ang magdidikta saan natin isuspend ang eternity. Have you accepted the gift of God, the free gift of salvation? Christ died on the cross for us, for our sins. Ito po ang tunay na yaman. Ito po ang tunay na blessing. Wala na pong yayaman pa sa isang tao may tunay na relasyon sa Panginoong Jesus. Ang tanongin natin ang ating sarili, tunay ba ang relasyon ko sa Panginoong Jesus? Tunay ba akong nagmamahal sa Kanya? Siya ba ang una sa buhay ko? Si Yeshua ba ang lahat sa akin? Yan ang mga kapatid ang iiwanan natin tanong ngayon. Hallelujah. Because the blessed hope is about to come. In Titus 2:13, sabi po dyan, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao, ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang mga makamundong pamumuhay at damdaming ulitin natin ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman. At mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. This is the blessed hope. Mga kapatid, meron tayong inaantay. It is the glorious appearing of our great God and Savior. This is our blessed hope. Anuman pong raketa o anuman pong missile o anuman pong bomba ang sumabog, wala kang aalalahanin because we are waiting for the blessed hope. Once that the blessed hope appears in heaven, you will also be glorified. Hallelujah. Once na dumating, once na nag-appear, this is the blessed hope, kapatid. Pag-aralan mo, there is a blessed hope. Blessed hope ang tawag sa Panginoong Diyos. In Colossians 3:4, when Christ, who is in our life, appears, then you will also appear with Him in glory. Kapag ang Panginoong Jesus ay nag-appear na sa kalangitan, lahat ng tunay na mananampalataya will be with Him. Lahat ng mga tagsuko ng buhay niya at namumuhay ayon sa kanyang pamamaraan will be with Him. The question is, are we living our lives the way that the Lord wants us to live? Lahat po tayo ay dapat magtanong ng katanungan ito sa ating puso. Maging ako man po ay guilty dito. Mga kapatid, we have our time. The warning has been enough. The blessed hope is about to appear. That glorious moment kung kailan magiging glorified ka na, wala ka nang iintindihin, wala nang sakit, wala nang alalahanin, wala nang lungkot, wala nang pighati. Sa piling ni Yeshua. Hallelujah. Tayo kung lahat ay tumayo at awitan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah.